Hello, hello, hello! Welcome to my mini vlog. Ito nga ni po ang aking kaganapan noong araw ng Biyernes at Good Friday. Nanood nga ni kami ng sinakulo ng aking jowa Wells dyan dahil sa tinagal-tagal na panahon na siya inandini sa amin sa Marinduque, hindi pa nga ni siya nakakapanood niyan. Paano ba naman noong unang panahon pag gaganaring Biyernes Santo at siya walang pasok ay talaga nagataas na ng baso? Sabi ko nga ni abay magbago-bago na at manood malaang kita ng sinakulo at ako'y simula nang dumating din hindi na rin ulit nakakapanood since 2020. Kaya naman nga ni kahit siya ay galing sa panggabi, talagang pinilit kong kaming dalawa ay manood. Inantay ko lang nga ni siya diyang umuwi galing sa kanyang duty at nagpahinga lang ng konti at nag-almusal at maaga nga ni kaming umalis. Bago nga ni mag-alas 9 ng umaga ay nagpunta na kami dyan sa buwak dahil talagang matrapik at asaraduhan nga ni yung buwang kabayanan. Wala nga ni yung prosesyon, mga bandang alas 10 na at talaga namang sobrang init talaga, tiis-tiis na lang at kasama na rin doon yung penitensya. Ito nga ni pong kaganapan na ito yung pinakang highlights ng long week celebration ng Lenten rites dito sa amin sa Marinduque. Ang celebration nga ni ng Lenten season dito sa amin sa Marinduque ay inasadula yung pagsilang ni Kristo tapos ay yung kanyang pagpapasa ng krus at pagtubos nga ni sa kasalanan ng sanlibutan. Ang isa nga ni sa bida sa selebrasyong ito ay yung mga tawagin din sa amin ay mga moryon. Sila yung mga sinaunang sundalong Romano na nagpahirap kay Kristo. Suot-suot nga ni dyan ang kanilang mga makukulay na mga costume at mga maskara ay talagang nagpapakulay at nagpapaganda ng selebrasyong ito. At pag sinabi nga ning moryon, ang matatak agad sa isipan ng mga tao ay Marinduque dahil ito nga ning aming trademark. Ang Moriones Lenten rites nga ni ay talagang taon-taon inaganap din sa amin sa Marinduque at ito na rin yung isa sa mga main attraction para sa mga turista dito sa amin. At hindi lang nga ni ito basta attraction dahil ito talaga ipanata na ng mga sumasali dito ng mga moryon at yung mga gumaganap na Jesus at saka mga magnanakaw. At yung isa nga isa naganap na magnanakaw din na nakasama ni Kristo na masaan ng krus ay si Tuklaw at talagang parang pagkabata ko na lang wari at pagkabuhay siya na wari inaganap na magnanakaw din. Kaya naman talaga nakakaamis at hindi matawaran ang kanyang panata na ginagampanan taon-taon. Iba din talaga yung pakiramdam pag nakakapanood ka ng gana rin sinakulo at parang ikay inakabahan na naaawa na parang medyo nakapagnilay-nilay ka rin sa iyong mga nagawang kasalanan. Ang sinakulong ito nga ni inadaos dito sa buong bayan ng Buwak at inalibot nga ni Kristo at ng mga moryon habang pasan-pasan yung krus at inasadula nga ni yung 14 stations of the cross. Tapos talaga nakaka-amaze din dahil sobra-sobra talaga yung kanilang mga panata dahil syempre hindi talaga ganun kadali ang pagpasaan ng krus tapos kainitan tapos mga nakayapakpaya ang mga yan. Tapos yung naganap nga ni dyan na Kristo at saka ang magnanakaw ay inahampas nga ni at dahil talagang inasadula nga ni yung paghihirap ni Kristo. Kaya nga ni hindi mo masasabi nga na ipalabas lamang at acting-acting dahil yan talaga sila ay may malalim na pinanguhugutan ng kanilang mga panata sa buhay. Ang kwento din nga ni ng sinakulong ito ay tungkol sa leader ng mga sundalong Romano na kung tawagin ay si Longhino. Siya kasi yung malupit na sundalong Romano na nanguna sa pagpapahirap kay Kristo. Tapos nung time na tinusok na nga niya ng sibat sa tagiliran si Jesus tapos natuluan ng dugo yung kanyang mata ay siya biglang nakakita at nagliwanag ang kanyang paningin. Bulag kasi yung kabilang mata ni Longhino noon pero nung time na napatakan ng dugo yung kanyang mata ay talagang nagliwanag at siya ay nakakita at simula nung mga araw na yun ay siya ay naniwala na si Jesus ay totoong anak ng Diyos. Tapos dahil nga ni dun sa pangyayari na yun ay nagsimula siyang manampalataya at maniwala kay Jesus at pinangalat nga ni yung magandang balita sa buong sanlibutan. Hindi nga ni naging maganda yung ending ng kanyang buhay dahil sa kanyang pagpupursigi ng pangalat nga ni yung magandang balita ay siya pinapugutan ng ulo ni Poncio Pilato. At yan po nga ni ang backstory ng Marinduque Moriones Lenten rites dito sa aming lugar sa Marinduque at kung gusto rin po ninyong mapanood ay welcome po kayo dito every Holy Week. Andiyan na nga ni kami sa may oval ng Buwak Marinduque ng mga oras na yan dahil dyan po nga ni yung pinakang last station kung saan apako si Kristo at saka yung dalawang magnanakaw. Mapapansin nga ninyo talagang kahit kainitan ng panahon na hindi talaga matatawaran ang pagpupursigi na makapanood ng mga tao dyan at saka ng ibang mga turista. Ay itinakor sa pinupuri ka namin po. Isa sa mga sundalo ang umulong sa tagiliran ni Jesus. Ang mata ko! Ang mata ko! Nag-iwanag! Ang mata ko! Nakakikita na ako! Ang ikaw ang anak ng Diyos! Nag-imata sa akin ang Jesus ay
At halos mag-aalauna na nga ni nang matapos yung palabas dyan doon sa Buwak at kami ay nagdesisyon na pumila din sa Jollibee. Wala pa nga ni talagang Jollibee na store din sa amin at talagang every Holy Week ay naminapa pa rin nila ang natrack na talaga nagatinda ng Jollibee. Pero yung pwesto na yun ay dyan Sunturais ang ating Jollibee Buwak. Na nga ni kami after namin maka-order ng Jollibee at dininala nga ni kami kumain sa aming munting bahay kubo din sa aming bahay. Tapos ay nagduklat na lang nga ni ako ng tirang bahaw dyan at di pa nga ni kami nakakasayang at talagang gutom na ang mga first one. O siya at medyo napapahaba na rin aking video at napapadami na rin ang aking kwento. Sana ay may natutunan kayo sa aking ibinahaging karanasan ngayong araw. Charing. Goodbye. See you soon again on my next vlog. Bye!